Basic Ecclesial Community ang pahiwatig ng panibagong simbahan ayon sa Vatican II at PCP2. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Merong nag-request sa akin na kung pwede raw ilagay ko sa YouTube ang aking pagbabahagi tungkol sa BEC. Sabi ko, sige, mas mabuti yan kasi kung magre-review kayo, bababalikan ninyo ang tungkol sa Basic Ecclesial Community. Ang tanong, ano nga ba ang BEC? At ano ang pahiwatig ng pinagbagong simbahan ayon sa Vatican II at PCP2? Una, ang layunin nito ay magkaroon ng malinaw na ugnayan, kahulugan ng pinagbagong simbahan ayon sa pananaw ng Vatican II at PCP2. Maunawaan ang kahulugan, diwa at adhikain ng BEC bilang pahiwatig at pagsasakatuparan ng pinagbagong simbahan. Mapahalagahan ang pagsusulong ng BEC bilang wastong lugar at daluyan ng pagsasabuhay ng misyon ni Kristo. Ano nga ba ang BEC? Ang BEC ay tumutukoy sa munting komunidad o sambayanan ng mga Kristiyanong Katoliko na lumalaganap sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa kanayunan at mga syudad. Doon nga, meron dito sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila at sa ating diocese at mga parokya, hindi lamang napapakinggan ng mga tao kasi ito ay nasa gilid-gilid. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa Asia, Africa, Latin America at North America. Ito ay isang klase ng magkapit-bahayan, kabarangay, na magkaugnay, nagkakaisa sa pakikinig at pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagdarasal at pagsamba, sa pagtutulungan at paglilingkod sa isa't isa at kapwa. Sila'y naging tunay na kapamilya, kapuso, kaibigan, kapatid, kasama at kabarkada sa pananampalataya. Namumuhay bilang tunay na alagad ni Kristo kasi nga mga tagasunod ni Kristo, ang tunay na Kristiyano. Ito ang bagong anyo ng simbahan. Kaya ang tanong, kung meron tayong bagong anyo ng simbahan, meron din bang lumang simbahan? Opo, meron po. Kung titingnan natin at babalikan natin ang lumang simbahan, ito yung regular na pinupuntahan ng mga tao bago mag Vatican II. Mamaya ipapaliwanag ko ano ibig sabihin yung mga Vatican II na yan. Ang lumang simbahan ay katulad ng isang malaking sambayanan. Hindi nagkakilala at walang ugnayan sa isa't isa. Ang may kanya-kanya
at bahala na kayo sa sarili ninyo. So, ang simbahan na yan, yung mga taong nagsisimba, umuuwi, at kanya-kanya ng walang kwentuhan na. So, pagsamba lang. Ang mga prime movers nito ay mga pare, mga madre. Sila lang ang kumikilos sa misyon at gawain ng simbahan. Ang mga laiko ay karaniwang kasapit lang ng mga mandated organizations at hindi nakikilahok sa gawain ito. Ano ang pagbabagong ito ng simbahan? Kasi noong Vatican II, ang Vatican II ay pagpupulong ng mga obispo sa buong mundo noong 1962 to 1965. Idinaos ang Vatican II. Ito ang pagtitipon ng mga obispo na pinamunuan ng ating Pope na John the 23rd. Kaya famous noon si John the 23rd. Ang Vatican II ay nanawagan ng pagbabago sa simbahan sa harap ng pagbabago ng mundo. So makikita natin ito yung lumang simbahan at yung bago ay pinag-usapan ng mga obispo na ang panawagan noon ng Vatican II ay renewal at restructuring ng simbahan. Ang konstitusyon na napakalaking konstitusyon ito sa simbahan, ang Lumen Gentium, ang pananaw ng Vatican II ukol sa simbahang pinagbago. Ano ba ito? Ang simbahang ito ay pinag-usapan na ang pagiging simbahan ay sambayanan ng Diyos, bayan ng Diyos, hindi lang building na ang mga kasapi bilang na dito ang mga laiko. So dati hindi kabilang ang mga laiko kundi mga pare at madre lang. At sa pamumuno ng Espiritu Santo, nakikilahok, nagpapatibay ng misyon ni Kristo bilang propeta at hari. Ang nais ng Vatican II ay upang maipalaganap ang pagkakaisa. Nais ng Vatican II na iisang komunidad o sambayanan ng mananampalataya at mayroong pagmamahalan. Ang modelo nito at inspirasyon ay ang unang Kristiyanong komunidad na inilarawan sa Biblia na makikita natin sa mga gawa 2 verses 42 to 46 at chapter 4 32 to 35. So diyan nag-ugat ang pagiging simbahan. So ano itong ibig sabihin to? Ang pagkakaisa ng mga unang Kristiyano ay naging modelo ng pagiging simbahan, na natili silang matapat sa aral ng mga apostol, sa pagsasamahan, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Naghari ang pitagan sa lahat ng tao at maraming kababalaghan naman ang tandang ginawa ng mga apostol. May isang diwa ang lahat na sumasampalataya at inari nilang para sa lahat ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang lahat na meron sila. At pinaghati-hati ang pinagbilhan ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
Araw-araw silang nagsasama-sama sa templo at kanilang mga tahanan din sa paghahati-hati ng tinapay. Buong galak at katapatan ng puso bilang mga komunidad. At nagpupuri sila sa Diyos at iginagalang sila ng lahat. Araw-araw ay may idinadagdag ang Panginoon sa bilang ng mga naliligtas. So, kaunting paliwanag lang dito, ito ang modelo ng Kristiyanong komunidad noong panahon. Kaya magandang balik-balikan ito na mayroon silang ugnayan sa isa't isa at mayroong bahaginan ang mga tao dito. So dito po muna natin tapusin at magkakaroon tayo ng part 2.